So yung ating pong tema, mga kapatid, ay celebrating 90 years of God's grace and mission. Yan po yung ating tema ngayon. Imagine, 90 years, siguro 96 years, wala pa sa inyo rito yung pinapanganak nung time na yon. Tama? Wala pang buhay dyan. Ano po, halos lahat ay, wala pa talaga. Wala pa tayo sa history. Ano? Kahit siguro mga magulang natin, yung iba siguro, yung magulang ng iba, andun na. Pero majority sa atin, hindi pa talaga buhay noong panahon na ang Iglesia ng Malabon ay nagsimula. At doon natin makikita yung kabutihan ng Diyos dahil after 96 years, nandito tayo ngayon magkakasama. Sino mag-aakala na ang bawat isa ay magkikita, magkakasama-sama sa mga sandaling ito dahil sa kabutihan ng ating Diyos. At yun ay dahil sa pananampalataya na meron tayo. Ano po? So ngayon po mga kapatid, ay hayaan niyong umpisahan ko yung ating mensahe sa pamamagitan po ng title ng awit na ito. Narinig niyo na ba yan? Alam niyo ba tong kantang ito? We've come this far by faith by Albert A. Goodson. Goodson o Goodson? Narinig niyo na ba yung kantang ito? Sabi, itong kanta daw na ito ay isinulat ni Goodson at ito ay nakahalaw sa kanyang karanasan bilang isang mananampalataya. Ang sabi nga rito, ang awit na ito ay personal experience ng kanyang pagtitiwala sa Diyos at the same time, yung kanyang reflection kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga ng chorus, kung narinig niyo na yung chorus, ang sabi ng chorus niyan, we've come this far by faith. Narinig niyo na? Leaning on the Lord, trusting in His holy word. He never failed me. He never will. Di ba? Yan ang sabi ng kanta na sa haba ng panahon bilang mananampalataya, narito tayo ngayon dahil sa pananampalatayang ito. At ang pananampalatayang ito ay naging posible dahil ang biyaya ng Diyos ang nag-sustain sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya naman, ang atin pong mensahe, mga kapatid, ay meron po tayong prinsipyo or principle na makikita natin sa ating pag-aaral ngayon. And this principle is as simple as this. When God calls you to His mission, He sustains you. Ang punto, nung tinawagan ka ng Diyos para sa kanyang misyon, isusustain ka niya. Hindi niya hahayaan na mag-fail ka o hindi niya hahayaan na mawalan ka ng pag-asa habang ikaw ay nasa misyon na kanyang tinawag. Tandaan po natin, sabi nga ni Ellen G. White, every believers born from heaven is missionary of God. Amen? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo ngayon, missionary ka ng Diyos. Kalabitin mo, sabihin mo, missionary ka ng Diyos. Amen. So dahil ikaw ay missionary ng Diyos, from the word mission, meron kang mission. Amen? Kaya yung pinakilala sa akin ni Brother Ian last time siguro 2 weeks ago, mission mo pala yon. Di ba? Mission natin yon, yung tao na yon. Di ba? Bawat isa sa atin may mission upang abutin yung mga tao na nasa sa ating mga paligid. Kaibigan mo man yan, kapitbahay mo man yan, kakilala mo man yan, meron kang misyon na ipakilala ang ating Panginoon. At huwag kang matakot. Minsan tayo kinakabahan kapag pinag-uusapan ang ating gawain. Pero huwag tayong matakot sapagkat ang ating Diyos ang magsusustain sa atin. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong message ay iikot sa aklat ng 1 Samuel chapter 7. Kung may mga Bible kayo, mamaya buksan ninyo sa 1 Samuel chapter 7, verses 1 hanggang 15 or 17. Tatapusin natin yung buong chapter na yan. Yan po iikot yung ating pag-aaral. Pero bago yan, gusto ko pong makita natin na
Etong aklat na ito ay merong significance yung mga lugar na kung saan nangyari yung event sa chapter 7. Pag nakita niyo po itong mapa na to, makikita natin yung lugar ng Shiloh. Pagkatapos ay yung Ebenezer, actually itong Ebenezer, tsaka yung isang Ebenezer doon sa taas, iisang lugar lang din po yan, magkasakop lang yan. And then, mapapansin nyo yung lugar ng Apek, mamaya pag-uusapan natin bakit ko inilagay yan dyan. Then yung Ashdod, then Ekron, yung Gath, yung Beth-Shemesh, yung Kiryat Jearim, at yung Mispa, pagkatapos yung Ebenezer. Alam nyo, yung salita pa lang Ebenezer, di ba naririnig natin yan sa kanta? Sa Come Thou Fount of, di ba? Here I raise my Ebenezer. Ang ibig sabihin pala niyan ay paghingi ng tulong. Or tulong. Or stone of help. Kasi naglagay dyan ng stone si Samuel, palatandaan na tinulungan sila ng Diyos. At mamaya makikita nyo sa verse 12, napakaganda ng sinabi ni Samuel dito sa verse na ito. So ngayon, tuloy-tuloy tayo. Alam niyo po, bago tayo humantong sa verse o sa chapter 7, mauunawaan natin ito at ma-appreciate natin once na makita natin yung context nito magmula sa chapter 4 hanggang sa chapter 6. Kaya naman mamaya, assignment po ninyo, basahin nyo sa bahay yung chapter 4, 5, at 6 para mas maunawaan natin yung chapter 7. Ganito po kasi ang nangyari. Sa chapter 4, nagkaroon po ng paglalaban ang mga Philistine versus Israelites. Alam naman natin yan hanggang ngayon, nagigera pa rin sila. Yung mga Palestino, laban sa mga Hudyo. Nung first encounter nila, naglaban ang mga Israelites doon sa lugar ng Ebenezer, malapit sa Ebenezer yung puta nila, natalo ang bayan ng Israel. At ang namatay sa kanila, 4,000 soldiers. Imagine, napakaraming sundalo. Ang reason kung bakit sila natatalo, kasi pag binasa natin ang chapter 2, bago yung pagkatawag kay Samuel, yung mga anak ni Eli, naalala niyo si Eli, yung priest, yung kanyang mga anak, pasaway, yung dalawa niyang anak, kung ano-ano ang ginagawa. Kaya naman, pinarusahan sila ng Diyos at sa kanilang naging laban, hindi sila nanalo sa mga Palestine. And then, ang ginawa nila, ang iniisip nila, baka pag dinala natin yung Ark of the Covenant sa labanan, manalo tayo. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila yung Ark of the Covenant dito sa lugar ng Shiloh, dinala nila sa Ebenezer, at nakipagdigma sila dito sa may Apek. Ang nangyari, nung nalaman ng mga Palestine na nandun yung Ark of the Covenant, natakot sila. Sabi nila, laka, first time to. First time na bumaba ang Diyos, may Diyos na kasama ang Israel. Dun sa Egypt, niligtas sila ng Diyos na yun eh. Kaya ang ginawa nila, habang natatakot sila, ang kanilang napagkasunduan, tara, labanan natin ang Israel. Makipagdigma tayo sa kanila. Takot yung Palestine na kasi andun yung Ark of the Covenant. Alam niyo ang nangyari? Nung naglaban ang Israel at ang Palestine, sino pong nanalo sa tingin nyo? Israel? Palestine. Ang nanalo po, Palestine. Alam nyo kung ilan ang natalo, ilan ang namatay sa Israel? Noong una ay 4,000. This time, 30,000 soldiers. Mas dumami pa ngayon. Imagine mo, sa kanila kasi, ang iniisip nila, ginamit nila yung Ark of the Covenant, parang anting-anting. Di ba? Sa Pilipinas, uso yan eh. Anting-anting, gera tayo dyan. Di ba? Hindi ka tatablan. Parang gano'n yung kanilang isipan. Pero hindi pala gano'n. Sa halip na hanapin nila ang Diyos, magsisi sila sa kanilang kasalanan, naghanap sila ng alternatibo, yung bagay na banal sa Diyos, yung kanilang ginamit, parang anting-anting at nakipaglaban sa Palestine. Kaya nangyari, natalo po sila. Kasama dito si Hophni at si Pinehas na mga anak ni Eli. Kaya nung nabalitaan ito ni Eli, nabalitaan niya, namatay din yung mga anak niya, tumumba siya bigla eh. Di ba? Namatay si Eli. Ang nangyari niyan, kinuha ng Palestine yung Ark of the Covenant, dinala nila ngayon sa kanilang lugar
sa Ashdod. Alam nyo, ang ginawa nila, yung Ark of the Covenant, itinabi nila doon sa tabi ng Diyos-Diyosan nila, na si Gadon. Di ba? Dinala nila ron sa templo ni Gadon. Then kinabukasan, pagtingin nila, uy, tumba si Gadon na. Kaya ang ginawa nila ay Dagon. Tinayo nila, then kinabukasan, pagtingin nila ulit, bumagsak na naman yung Diyos-Diyosan na si Dagon, kasama si Ashereth. Yung deity, yung goddess of fertility. Tumbahan sila doon. Kaya sabi nila, mukhang sinumpa tayo ng Diyos. Hindi lang doon natapos kasi bawat isa sa kanila nagkaroon ng tumor. Tumor yung ginamit sa isang translation sa Tagalog. Tumor. Mga bukol. Kaya ang ginawa nila, sabi, pinaparusahan tayo ng Diyos. Yung Ark of the Covenant, dalhin natin doon sa Gat. Nung dinala nila yung Ark of the Covenant sa Gat, yung mga tao doon, nagkatumor din. Ang daming mga bukol sa kanilang mga katawan. Kaya ang ginawa nila, sabi nila, dalhin ito sa Ekron. Alam nyo, hindi pa nakakarating sa lugar ng Ekron. Nagre-reklamo na yung mga leaders doon. Teka lang, bakit nyo dito dadalhin yan? Dadalhan nyo pa kami ng salot. Kaya ang nangyari noon, sinalot din yung lugar ng Ekron. Kaya saan man dalhin ang kaban ng tipan, sumusunod yung kapahamakan sa kanila. Kaya ang naisip nila, doon sa Ekron, nag-usap-usap yung mga tao, pinatawag nila yung mga pare, ano yung gagawin namin para hindi na magtuloy yung salot na ito? Ang sabi ng mga pare, ganito ang gawin nyo. Isoli nyo yung Ark of the Covenant sa Israel. Ang ginawa nila, ang sabi nila, mag-offer kayo. Gumawa kayo ng ginto na ang hugis ay tumor yung hugis, bubukol, 5, and then gumawa rin kayo ng gintong daga. Kasi sinalot din sila ng daga. 5, lagay nyo sa kariton, kasama ng Ark of the Covenant, and then magdala rin kayo or ang gamitin ninyong maghihila ng kariton, yung mga babaeng baka na hindi pa naka-experience na magkarga o magtulak ng baka. Dapat hindi pa naka-experience. 2. Ngayon, ang gawin natin, ilagay niyo sila doon. Ngayon, kapag yung 2 baka dumiretso sa lugar ng Bet-Imish o Bet-Shemesh, ibig sabihin, ang Panginoon ng Israel ang nagpaparusa sa atin. Pero kapag hindi siya dumiretso doon, sa ibang lugar pumunta yung mga baka, hindi sila ang nagpaparusa sa atin. Kaya ang ginawa, nilagay nila yung baka doon, yung kariton, yung mga offerings nila, yung mga gintong tumor, gintong daga, then ang ginawa ng 2 baka, naglakad, dire-diretso, walang hinto-hinto, papunta ng Bet-Shemesh, sa lugar na nasasakupan ng Israel. At doon nahinto yung sa kanila, yung salot na kanilang nararanasan. Kaya ang nangyari niyan, pagbalik doon, ay kinuha nila, kasi ang pupwede lang humawak ng mga Levites. Merong 70 na nakaisyoso, tinignan yung laman ng kaban. Namatay, 70. Kaya ang ginawa, mula sa Bet-Shemesh, dinala yun sa Kiryat Jearim. At doon nag-stay yung Ark of the Covenant for 20 years. At doon papasok yung ating verse o yung chapter 7 na ating pag-uusapan. Buksan niyo po ang mga Bible ninyo. Hindi po ako nakagawa talaga ng PowerPoint na nandyan yung detalye dahil minamadali ko siya kagabi. Babasahin natin. Ito ang nangyari. Pagdating sa chapter 7, ito ang sabi ng Biblia sa verse 3. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, ito yung sinabi ni Samuel sa mga taga-Israel, if you return to the Lord with all your hearts, then put away the foreign gods. Kung gusto ninyong bumalik sa Diyos ng buong puso ninyo, alisin ninyo yung mga foreign god. Alisin ninyo yung mga Diyos-Diyosan sa puso ninyo
na humihila sa inyo palayo sa Diyos. Alam nyo, minsan, bagamat hindi na tayo sumasamba sa ibang mga Diyos, gaya ni Dagon, ni Ashereth, o kaya naman nila Zeus, Poseidon, sometimes, yung mga bagay na mas importante sa atin kaysa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan natin sa ating buhay. Ano ba yung mga bagay na parang mas importante na sa'yo kaysa sa Panginoon? Ang gustong sabihin ni Samuel, alisin nyo yung anumang bagay na humahad lang sa inyo para kayo ay makapanumbalik sa Diyos. Kaya ang sabi rito, if you return to the Lord, kung babalik ka, iwanan mo yung mga bagay na yan. And your hearts and the Ashtoreths, yung mga Diyos-Diyosan, from among you, and prepare your hearts for the Lord. Kailangan pala nating ihanda yung ating puso sa Panginoon and serve Him only. Wala pala tayong ibang dapat na paglingkuran ng buong puso natin. Dapat lagakan ng pagsamba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagsusustain sa buhay mo ngayon. Yung hangin na nilalanghap mo, sa Kanya galing. Yung lakas na meron ka, sa Kanyang galing lahat ng mga yan. Kaya siya lamang, ang sabi rito, ang dapat na paglingkuran. And He will deliver you from the hand of the Palestines. Ililigtas ka mula sa isang tiyak na kapahamakan. Verse 4, sundan niyo po sa Bible niyo. So the children of Israel put away the Baals, yung mga Diyos-Diyosan nila, and the Ashtoreths, and served the Lord only. Alam niyo how I wish kapag ganyan yung mga mensahe na ating napapakinggan, kagaya nila, ginagawa rin natin kaagad. Aalisin natin yung mga bagay na humihila sa atin para lumapit sa Panginoon. Yung mga bagay na nagiging reasons natin para hindi tayo sumampalataya sa Kanya. And then, pupurihin natin at paglilingkuran ang Panginoon. Verse 5. Ito yung sumunod na lugar. And Samuel said, gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. Punta kayo sa Mizpah at ipapanalangin ko kayo. So they gathered to Mizpah, drew water, and poured it out before the Lord, and they fasted that day and said, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel at Mizpah. Ang ginawa nila, nagbuhos sila ng tubig sa harap ng Diyos, tanda ng kanilang pagsisisi, tanda ng kanilang gustong pagpapanauli ng kanilang buhay sa Panginoon. And then, ang sabi doon, they recognize yung mga kasalanang kanilang ginagawa. Alam niyo, importante yun eh. Yung i-confess mo sa Panginoon yung iyong mga kasalanan. At ang nangyari dito, mga kapatid, sa verse 7, nang narinig ito ng mga Palestine, sabi rito, when the Palestine heard that the children of Israel gathered together at Mizpah, the Lord of the Palestine went up against Israel, and when the children of Israel heard of it, they were afraid of the Palestine. So, anong sabi po rito, mga kapatid? Ang nangyari, nung narinig ng mga Palestino, nagtipon na naman sila. Di ba, nung una, nagtipon sila, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Nagtipon sila. Anong gagawin natin? Labanan natin. Talo naman pala eh. Kaya nung nabalitaan nila, nagtitipon na naman to, matitigas ang ulo ah. Hindi na sila nadala. Una, naka 4,000 tayo, naka 30,000 tayo. This time, maka 100,000 tayo sa kanila. Kaya ang ginawa nila, nagtipon-tipon ang mga Palestine at susugurin nilang muli ang Israel. Kaya ang nangyari dito, sabi sa verse 7, yung bayan ng Israel natakot. Verse 8. So the children of Israel said to Samuel, pansinin niyo po yung kanilang pangungusap kay Samuel, Samuel, huwag kang huminto. Do not cease, ang sabi nila, to cry out to the Lord our God for us that He may save us from the hand
of the Palestine. Nakita nyo ba? Parang ano yan, di ba? Eksena minsan sa pelikula. Kapag yung isang tao ay naghihingalo, andun yung mga kamag-anak, Dok, huwag kang huminto, tuloy mo lang yan. Di ba? Yung, ang tawag doon, pagsi-CPR, tuloy mo lang yan, Dok, baka okay pa yan, baka kaya pa. Sa kanila, sa sitwasyon nila, sabi nila, Samuel, huwag kang huminto sa pananalangin para iligtas kami ng Diyos. Alam niyo, si Samuel, ang ginawa niya, kumuha siya ng lamb, then inoffer niya sa Panginoon. At ang sabi sa verse 9, the Lord answered him. Ang punto, mga kapatid, si Samuel, hindi lamang siya basta nanalangin. But he took something to offer to the Lord. Di ba? He gave a sacrifice before God. Ang punto, mga kapatid, minsan ang gusto natin kapag tayo ay nananalangin at lumalapit sa Panginoon, basta nag-pray tayo. Pero pagkatapos nun, wala na. Pero ang gusto makita sa atin ng Panginoon, kung gaano katotoo yung devotion mo sa Kanya. Gaano katotoo yung pananampalataya mo sa Kanya. Na willing ka bang mag-sacrifice ng something para sa iyong buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon komportable ang maglingkod sa Diyos. May mga pagkakataon na talagang magsasakripisyo ka. May mga tulog na madideprive sa'yo. May mga okasyon na hindi mo mapupuntahan, hindi mo mai-enjoy kasi kinakailangan mong gawin para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga ang tinatanong dito, are you willing to serve the Lord wholeheartedly? O mas willing ka na makuha mo yung comfort sa buhay mo? Comfort o ministry? Pero sabi nga rito, mga kapatid, nung nag-sacrifice si Samuel, sinagot siya ng Diyos. Kaya nga sa lesson natin kanina, minsan may mga bagay na tila baga parang delay ang sagot ng Diyos, para bang hindi siya sumasagot, pero may tamang timing siya. Para lang sa ganon, sa proseso ng pag-aantay mo sa kanyang sagot, mahuhubog ang iyong pagkatao. Mahuhubog ang iyong pananampalataya. Then, verse 10, now as Samuel was offering up the burnt offering, the Palestine drew near. Papalapit ng papalapit ang mga Palestine para makipaglaban sa bayan ng Israel. But the Lord thundered with a loud thunder upon the Palestine that day, and so confused them that they were overcome before Israel. Anong ginawa ng Diyos? Nagpakulog ang Diyos. Di ba? Nagpakulog siya at nung kumulog, na-confuse ngayon yung mga Palestine. At ang sabi sa verse 11, and the men of Israel went out of Mizpah, pursued the Palestines, and drove them back as far as below Bethkar. Then Samuel took a stone. Padung na tayo sa verse 11. Ang nangyari, yung takot na Israel, sumugod ngayon. Sapagkat ginulo ng Diyos yung kaisipan ng mga Palestine. Ito makikita natin yung intervention kung paano gumagawa ang Diyos. Then, sa verse 12, eto na, sa verse 12, then Samuel took a stone, kumuha siya ng stone, ng bato, set it up between Mizpah and Shen, and called its name Ebenezer. Tinawag niya yung lugar na Ebenezer. Yung sumunod na phrase, ang ganda. Saying, thus far, the Lord has helped us. Sa ibang translation, hanggang dito, tinutulungan tayo ng Diyos. Hanggang 96 years ng ating iglesia, tinutulungan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Hanggang ngayon, sa pananampalataya, magsimula nung ikaw ay nagkumpisang manampalataya, hindi ka iniwan ng Diyos. Sinamahan ka niya sa pananampalataya na ito. At wala siyang balak na ikaw ay pigilan at ikaw ay iwan. Kaya nga sabi sa verse 13, so the Palestine were subdued and they did not come anymore in the territory of the Israel. Natalo nila yung Palestino. And then hindi na sila muling nangahas na bumalik at makipaglaban sa kanila. At ang sabi rito sa verse 14, then the cities which the Palestine had taken from Israel were restored. Yung mga cities
na kinuha ng Palestine, ano daw? Nabalik sa kanila magmula sa Ekron hanggang Gat, and Israel recovered its territory from the hands of Palestine. Yung nasakop na lugar sa kanila, na ibalik sa kanila. And also, there was peace between the Israel and Amorites. Ang Amorites, alam naman natin mga traitor yan, mga kalaban talaga nila yan. Pero nung panahon ni Samuel, nagkaroon ng kapayapaan sa gitna nila kasama ng mga Amorites. Alam niyo po, ito gusto kong makita natin, sometimes when we fail, shame makes us want to quit. Naranasan niyo ba yan? Na kapag ikaw ay pumalpak, nahihiya ka. At kapag nahihiya ka, parang gusto mo na lang huminto. Diba? Naalala ko, hindi ko lang kung nakwento ko sa inyo, sinali ako ng teacher ko nung high school sa Ginoong Agham. Kung alam niyo yung Ginoong Agham sa high school, sinali ako ron. At pagdating ng Talents Day, hindi ako naganda ng talent. Ang pinaghandaan ko lang yung marching kasi mamarching, gaganon-ganon yan, lalakad ng ganon. Tapos, di ba, ihindu ka ng ganyan, ipikit-pikit ka ng konti, tapos palakpakan na yung mga tao, lalakad kang ganon, no? Tapos, hawak ang konti ganyan. Tuwang-tuwa yung mga tao sa akin nun. Pero nung talents, hindi ako naganda ng talent. Akala ko kasi para sa akin nung high school, laro lang yon. Kaya ginaganon ko lang siya. Yung mga kalaban ko, may props, sumasayaw, naka-props. Tapos may mga backup dancer. Yung iba may backup singer pa. Tapos may umaarte pa. Talaga, nagandaan. Ako wala. Ang ginawa ko lang, kuha ko ng upuan. Pinatong ko ng ganyan. Yung pa ako. Tapos ang kinanta ko, yung sa Air Supply na I can't live, ganon. Ang ginawa ko noon, mga 2005, nilaro-laro ko, ginaya ko yung boses ni Imaw. I can't live. Ginaganon ko. Tinitingnan ko yung mga judges, walang tumatawa. Tinitingnan ko yung mga classmates ko, hindi rin tumatawa. Siguro inisip nila ang ginagawa ni Melvin, kaya ginawa ko, nahiya ko. Kinuha ko yung puan, hinila ko gano'n, labas ako doon sa stage. For 2 weeks, sabi ko, parang ayokong pumasok sa school. Pag pumapasok man ako, nakayoko. Hindi pwedeng hindi ka pumasok kasi graduating, 4th year Hiyang-hiya ako noon, parang gusto ko nang huminto. Di ba minsan, kapag tayo ay nag-fail, yung kahihiyan, parang gusto nating huminto na lang. Kahit sa church ko minsan, may mga gawain ka, inaasahan ka, hindi mo nagawa ng maayos, kapag nahiya ka, gusto mo na lang huminto. But God does not call us to stop because of our failures. Hindi porket bumagsak ka ngayon, pumalpak ka ngayon, hinto ka na. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ini-invite ka niya to move forward. Seek His presence and ask for His help. When we humble ourselves before Him, He hears our prayers, restores our strength, and lead us to victory. Amen? Tulungan ka ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Sa panahon na ikay nahihiya, sa panahon na ikaw ay naguguluhan, lumapit ka sa Kanya at tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Sabihan mo nga yung katabi mo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Tutulungan ka ni Lord. Sabihan mo, di ba? Tutulungan ka ng Panginoon. Ano po? Ngayon, ito talaga yung ating text. Ay gumana yan. Gusto ko pong basahin itong nasa 2 Timothy. Sa aklat ng 2 Timothy, chapter 1, verse 8 to 10, napakaganda ng statement na iniwan dito ni Pablo. Sabi niya, therefore, sabi ni Paul, therefore, do not be ashamed. Huwag kang mahiya of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner. Alam niyo bakit ito sinabi ni Paul kay Timothy? Kasi that time si Paul, bagamat siya po ay apostol, nakakulong siya. Kaya ang sabi ni Paul, Timothy, huwag kang mahiya na magpatotoo tungkol sa Panginoong Yesus o kaya naman sa akin na kanyang bilanggo. Alam niyo po, minsan para tayong pinangungunahan ng kaba, ng takot, ayaw nating ibahagi ang salita ng Diyos. Pero ang sabi, do not be ashamed. Huwag mo ikahiya ito. But
share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Ano, makibahagi tayo sa pagdurusa sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 9, who has saved us? Siyang nagligtas sa atin and called us with a holy calling. Banal ang pagkatawag sa atin. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Huwag po daw nating ikahiya ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapangyarihan sa ikaliligtas ng mga tao. Magpatotoo ang bawat isa sa atin. Sabi pa sa verse 10, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought light and immortality to light through the gospel. Ano po? Ang Diyos ang siyang nagbigay ng kanyang biyaya upang isustain tayo hanggang sa mga kapanahonan na ito. Sino rito yung last year hindi nagkaroon ng problema? Sige nga. Meron po ba? Hindi nagkaroon ng pagsubok. Last year. Kahit last year lang. Parang hirap magtaas, ano? Pero yung nagkaroon ng pagsubok last year. Amen. Praise the Lord. Pero hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Amen. So meron biyaya ang Diyos na nagsusustain sa kabila ng taon na yon. Kaya nga, pag tinignan po natin yung journey ng Ark of the Covenant, sa Shiloh, doon galing yung Ark. Pero yung digmaan, saan nangyayari? Sa pagitan ng Ebenezer, tsaka doon sa parte ng Palestine. Ngayon, doon sila natalo sa Ebenezer. Napunta yung Ark sa Ashdod, sa Gat, sa Ekron, ibinalik sa Beth-Shemesh, at nanatili for 20 years sa Kiriath Jearim, and then pagdating sa Mizpah, doon sila nag-gather at nanalangin kasama ni Samuel. At pagkatapos nun, balik sa Ebenezer, doon inilagay ni Samuel yung bato na ang Diyos ay tumulong sa kanila. Na ang sabi niya, hanggang dito, tinutulungan tayo ng Diyos. Kaya nga pag tinignan natin yan, sa chapter 4 through hanggang 7, makikita natin yung failure, captivity, nakuha yung Ark of the Covenant, yung kapangyarihan ng Diyos kahit siya ay naroon sa lugar ni Ashdod o ni Agdon. Ni Dagon, hindi natalo yung Diyos ng Israel. Si Dagon yung bumagsak sa mismong templo niya. Ang ginawa ng Israelites, they repented, nagkaroon ng renewal, ng revival, and then the Lord leads them in victory. When God calls you to His mission, He sustains you. Nung tinawagan ka ng Diyos upang manampalataya, maging kaanib ng iglesyang ito, isusustain ka niya hanggang sa wakas. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya naman tayo mga kapatid, we're celebrating the 96 years of God's grace and mission sa lugar na ito. Imagine, 96 years na po tayo. 4 na taon na lang, mag-100 na tayo. At ang ating dalangin, bawat isa sa atin ay kasama, kabahagi, nakikilahok sa gawain na ito ng ating Panginoon. For 96 years, the Lord has been faithful to His church. He has sustained it with love and empowered it for His mission. Kaya gusto kong ulitin yung ating principle. When God calls you to His mission, He sustains you. Kaya nga sabi nga nung kawit kanina, we come this far by faith. Di ba? Leaning on the Lord. Wala tayong ibang masasandalan, kundi ang ating Panginoon lang. Trusting in His holy word. He never failed me yet. He never will. Di ba? Ang ating Panginoon, masasandigan. Ang kanyang salita, mapagkakatiwalaan. At kailanman, hindi niya tayo bibiguin. Kamusta tayo mga kapatid? Sa loob ng 96 years ng iglesyang ito, sa loob ng panibagong taon ng iglesyang ito, kamusta ang bawat isa sa atin sa ating pananampalataya? Totoo, may struggles. Totoo, may mga pagsubok. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Remember, you are called to a holy calling.
ang panawagan na itinawag ng Diyos sa iyo ay banal. At dahil ikaw ay kanyang tinawag, He will sustain you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya naman ang paanyaya sa atin, be part of God's mission. God bless po sa ating lahat.